Whatever it takes, use a red eyes on a moon and the... Pagkagising ni Zylo, agad siyang tinanong ni Teorita kung nananaginip ba siya dahil pawis na pawis ito at sinabihan din siya ni Venatim na gisingin na. Tinanong naman ni Zylo ang goddess kung bakit naroon pa rin siya kahit alam na niya ang katotohanan tungkol sa kanilang mga heroes. Sumagot si Teorita ng oo at ipinaliwanag na ang mga heroes ay may parusang nakalaan para sa pinakamabibigat na krimen at naikwento na rin sa kanya ang nakaraan ni Zylo. Mariin niyang tinanong si Zylo kung may dahilan siya bakit nagawa ito. Ngunit sinabi ni Zylo na hindi na mahalaga ang kanyang dahilan dahil sapat na ang katotohanang pumatay siya ng isang goddess. Habang ipinapaliwanag niya kung paano niya puputulan ang kanilang kasunduan, agad na tumutol si Teorita at sinabing pinangalanan na niya si Zylo bilang kanyang knight. Biglang tumawag si Venatim at ibinalitang magulo ang lahat at dumating na ang kanilang susunod na misyon kaya kailangan nilang pag-usapan ang mga detalye. Napamura si Zylo habang hinawakan naman ni Teorita ang kanyang kamay at sinabing kailangan na nilang umalis dahil kinakailangan na ang kanyang kapangyarihan. Sa labas ng tent, dalawang heroes na tulad ni Zylo ang nakikipaglaban sa mga halimaw matapos ang biglaang pagsalakay. Namangha si Teorita nang makita niyang nagyelo ang buong ilog. Samantala, isang sulat ang ipinadala kay Captain Kivia na nagsasaad na ang transport mission ng ika-13th goddess ay pansamantalang suspended. Inatasan din siya na ayusin ang Zewan Gun Tunnel. Dito ay natanong ni Kivia kung apektado na ba ang tunnel ng Demon Blight. Ipinaliwanag sa kanya na mula nang magsimula ang Fourth War of Subjugation laban sa Demon Blight na The Serpent, unti-unting na-corrupt ang kanilang kagubatan at patuloy na nasa Syra ang lupa. Pati ang mga tirahan ng tao ay dahan-dahan na ring winawasak. Idinagdag pa na naipadala na rin ang hero unit patungo sa Zewan Gun Tunnel, kaya personal din nilang makikita ang tunay na sitwasyon doon. Habang nagpapahinga ang grupo ni Zylo, napansin ni Teorita ang pagkawala ni Dota at agad niya itong tinanong. Ipinaliwanag ni Venatim na nasa repair shop si Dota, matapos mapagkamala ng isa sa mga lalaking kasama nila na sinaktan siya ni Zylo. Sumagot naman si Zylo at tinawag ang lalaki bilang Your Majesty. Nagtaka si Teorita sa tawag na ito, kaya ipinaliwanag ni Zylo na kumbinsido ang lalaki na siya ang hari ng Federated Kingdom. Nagsagawa ito ng malawakang terrorist attacks laban sa mga umagaw ng kapangyarihan na nauwi sa pagkakahatol sa kanya bilang isang hero. Tinanong din ni Teorita kung sino ang lalaking nakaupo sa malayo. Ipinakilala ni Zylo si Tatsuya na ayon sa kanya ay ang pinakamatagal ng miyembro ng hero unit kahit hindi niya alam ang kasalanang nagawa nito. Napansin ni Teorita na tila hiwalay si Tatsuya sa lahat at ipinaliwanag ni Zylo na sa tuwing muling nabubuhay ang isang hero, unti-unting nawawala ang kanilang mga alaala at ilang bahagi ng kanilang isipan. Pagdating nila sa lugar, napansin ni Teorita na tila nababalot ito ng dilim. Agad namang ipinaliwanag ni Venatim na nasa hangganan na sila ng lupang unti-unting nilalamon ng Demon Blight. Samantala, nagtungo si Zylo sa isang shop at nagtanong kung may mga kagamitan silang maaaring gamitin sa paghuhukay ng tunnel. Ngunit nang mapansin ng babae na isa siyang hero, nasabi na lamang nito na huli na ang lahat at tuluyan na itong umalis. Isang batang babae naman ang lumapit kay Zylo at itinuro ang daan patungo sa tunnel. Nagpasalamat si Zylo, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, nagtanong ang bata kung kailan babalik ang kanyang ama dahil kaarawan niya iyon. Napatitig si Zylo sa bata bago tahimik na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ayon kay Venatim, ang tunnel ay nagpoproduce ng high-quality iron na ginagamit bilang catalyst sa Sacred Seals, dahilan kung bakit naglaan ng malaking pondo ang Vertical Development Corporation at ang militar para dito. Ngunit tila ironic dahil ang mismong mga tunnel ay pinamugaran ng mga fairies. Nagtanong si Teorita kung ano ang Sacred Seal. Ipinaliwanag ni Zylo batay sa sinasabi ng mga taga-temple na ang kanilang kaalaman ay ipinagkaloob ng mga Diyos. Gayunpaman, sa kasalukuyang kalagayan ng katawan ni Zylo, dalawa lamang ang kaya niyang gamitin. Idinagdag naman ni Venatim na ito ang specialty ni King Norgale, isang henyo na kayang gawin mag-isa ang mga bagay na karaniwang nangangailangan ng maraming tao. Ipinaliwanag din ni Norgale kay Teorita na ang Sacred Seal na nakaukit sa isang bagay ay pinapagana ng liwanag ng araw. Bilang patunay, ipinakita niya ang isang lampara na may ukit na agad nakapaglabas ng init. Namangha si Teorita, ngunit paalala ni Zylo na hindi sapat ang Sacred Seals lamang para talunin ang kalaban. Ibinahagi rin ni Venatim na ang mga miners ay naging mga fairies at nagsimulang umatake. Bagamat kulang pa ang detalye, malamang na ito ay gawa ng Demon Blight ika-51 na kilala bilang Lotes. Ang kanilang misyon ay lumikha ng direktang daan para sa pag-atake ng Holy Knights.
Ngunit bago sila pumasok sa tunnel, sinabi ni Venetim na bilang commander, mananatili siya sa lungsod at sa isang nakakatawang eksena, unti-unti siyang lumayo sa grupo. Nasabi ni Zylo na maaaring ang hinuhukay nila ngayon ay ang sarili nilang libingan. Napansin ni Teorita na tila nahihirapan siya, kaya kalmado nitong iminungkahi na baka kailangan niya ng tulong. Agad itong tinanggihan ni Zylo at sinabing hindi niya sasayangin ang stamina ng isang goddess. Maya-maya, dumating si Captain Kivia kasama ang mga Holy Knights at tinanong si Teorita kung nais ba nitong magpahinga sa kanilang unit. Tumanggi ang goddess at sinabing mananatili siya upang panoorin ang kanyang knight na magtrabaho. Binanggit din ni Kivia kay Zylo na nalaman niya kung paano ninakaw ni Dota ang goddess at tinanong kung bakit hindi niya ito ipinaliwanag noon. Natawa lamang si Zylo at sinabing wala rin namang maniniwala sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Kivia na sa susunod ay obligasyon ni Zylo na ipaliwanag ito, lalo na kung muli silang ma-assign sa parehong misyon. Ngunit iginiit ni Zylo na ang kasalukuyan nilang gawain ay isang faerid mine na karaniwan ay iniiwan na lamang, kaya tila walang saysay ang misyon. Hindi niya alam kung ano ang plano ng militar o ng temple folk, ngunit mariin niyang tinanong kung may balak ba silang gamitin si Teorita para sa isang layunin. Sa halip na sumagot, tinalikuran lamang siya ni Kivia at sinabing huwag na siyang magsayang ng oras sa kanyang conspiracy de Ores at bumalik na sila sa kanilang misyon. Nang marating nila ang kabilang bahagi ng tunnel, agad silang sinalubong ng mga insect-type fairies na handa ng umatake. Walang alinlangang sumugod si Tatsuya at buong tapang na hinarap ang mga ito, paulit-ulit na pinagtataga gamit ang kanyang palakol. Sumuporta naman si Zylo na pinasabog ang mga fairies upang tuluyang pahinain ang kanilang bilang. Sa walang tigil na pag-atake ni Tatsuya, isa-isang nolipol ang mga halimaw hanggang sa tuluyan niya silang mapatay lahat. Ayon kay Norgale, sa kabila ng ilang bahaging may korupsyon, ligtas pa rin ang ibabaw ng lugar at ito ang magsisilbing frontline base ng Holy Knights. Agad namang kumilos ang grupo. Kinuha ni Teorita ang isang stake at nagtanong kung saan niya ito ilalagay. Nauna si Zylo sa paglalagay, at matapos nito ay itinuro niya kay Teorita ang tamang pwesto. Pagdating sa bahagi na sinabi ni Zylo, proud ang goddess dahil matagumpay daw niyang naitayo ang stake. Ngunit nang bitawan niya ito, agad itong tumamba. Napabuntong hininga si Zylo at iniabot na lang sa kanya ang martilyo. Samantala, inilabas ni Norgale ang isang chest na labis niyang ipinagmamalaki. Nang maghagis siya ng bato sa harapan nito, isang matulis na mekanismo ang agad sumire sa bato, kasabay ng paglitaw ng iba't ibang defensive weapons laban sa mga di-imbitadong bisita. Tinawag niya itong Zelin Volkev na ang ibig sabihin ay Judge of Fools. Nagtanong si Zylo kung paano ito mapapahinto, ngunit nang ilabas ni Norgale ang susi, agad itong inagaw ni Zylo at mariing sinabi, gusto mo bang mamatay ang lahat dahil dito? Sa puntong yon, napasabi na lamang si Teorita na tunay na kakaiba ang grupong binubuo ng mga heroes. Habang kumakain, tinanong ni Teorita kung malapit na ba silang makaharap ang Demon Lord at sumagot si Zylo ng oo. Nagtanong din siya kung kaya ba nilang talunin ito ng mag-isa, ngunit sinabi ni Zylo na una, ayaw niya, at pangalawa, labag ito sa utos. Dagdag pa niya, kung gusto niyang kalabanin ng Demon Lord, dapat sumali siya sa Holy Knights. Nagalit si Teorita dahil muli siyang pinagtatabuyan ni Zylo, para sa kanya, dapat niyang ipaalala na siya ang goddess na may kapangyarihang higit sa lahat o hindi kailanman siya magiging kontento. Biglang nakasagap ng komunikasyon ng device ni Norgale na galing sa main force at sinasabing humihingi sila ng tulong dahil inaatake sila. Kinakalaban ni Kivia at ang mga Holy Knights ang mga human fairies at nang makarating si Zylo, tila hindi niya inaasahan ang kanilang makikita. Bago umatake, tinanong ni Teorita kung ang mga fairies na iyon ay minsang naging tao. Diretsang sumagot si Zylo, oo, pero halimaw na ang mga ito ngayon. Kahit hindi niya gusto ang kanilang gagawin, kailangan itong matapos. Kapag namatay ang mga Holy Knights, mamamatay din sila. Humingi ng utos si Zylo kay Captain Kivia, at agad namang sinabi nito na salakayin na ang mga fairies. Mabilis na kumilos si Tatsuya, at madaling napaslang ang ilan sa mga human fairies. Makikita pa rin ang lungkot sa mga mata ni Teorita, at natanong kung hindi na ba sila makakabalik sa pagiging tao dahil hinihintay pa rin sila ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag ni Zylo na kapag nag-transform na sa ganoong sitwasyon, hindi na sila makakabalik at ang tanging magagawa nila ay tapusin ang kanilang paghihirap. Kasabay nito, nagsimula na ang kanilang offensive laban sa mga human fairies. Matapos ang madugong labanan, napansin ni Zylo ang isang lalaking nanginginig sa takot at nakaupo sa isang sulok. Lumapit din si Kivia at sinabi na mukhang may ilang trabahador na hindi na nakalabas ng tunnel. Mariing sinabi ni Norgale na ginawa nila ang lahat para sa kanyang kaharian at kailangang iligtas ang mga taong iyon, anuman ang mangyari.
Ngunit tumutol si Kivia at iginiit na hindi bahagi ng misyon ang pagligtas sa mga sibilyan at hindi nila maaaring isugal ang buhay ng mga Holy Knights para rito. Pabulong niyang tinanong si Xylo kung ilang casualties ang posibleng mangyari kung magsasagawa sila ng rescue. Sagot ni Xylo, asahan na marami ang mawawala lalo na sa pagtakas sa masikip na daan habang pinoprotektahan ang mga sibilyan. Bago pa matapos ang paliwanag ni Xylo, may isang lalaking lumapit at tinanong si Kivia kung kailangan pa ba niyang kunin ang opinyon ni Xylo. Ipinahayag ng lalaki na gagamitin nila ang Scorched Earth Seals upang tuluyang isara ang tunnel, alinsunod sa utos ng Goldtwill, na agad namang sinang-ayunan ni Kivia. Galit na nagtanong si Norgale kung aabandonahin na lamang ba nila ang mga tao, ngunit pinigilan siya ng mga Holy Knights habang tinatawanan lamang ng lalaki ang kanyang galit. Pinakalma ni Xylo si Norgale at sinabing sundin na lang ang utos kung ayaw nitong sumabog ang seal sa kanyang leeg. Napatingin si Xylo kay Theorita at naalala niya ang batang nakausap niya noon, may parehong lungkot sa mga mata. Dahil dito, pabulong niyang sinabi kay Kivia na manatili ang Holy Knights at sila na ang magliligtas sa mga sibilyan. Kung hindi sila makarating sa tamang oras, inutusan niyang ilibing na lamang sila ng buhay sa loob ng tunnel. Natuwa si Theorita sa desisyon ni Xylo at inakalang sasama siya, ngunit sinabi ni Xylo na kailangan niyang maiwan kasama ng Holy Knights dahil hindi nila maaaring ilibing ng buhay ang isang goddess. Mariing tumutol si Theorita, kaya isang Holy Knight ang pumihil sa kanya. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Xylo na sa totoo lang, wala siyang malinaw na plano para iligtas ang mga sibilyan. Ngunit sa sobrang galit niya, bilang commander na pinilit sa isang basurang plano, at bilang taong hinuhukaya na ng sariling libingan, oras na raw para simulan ang kanyang marcha, at alamin kung hanggang saan ang kanyang mararating. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.